Kahapon, tinalakay po namin ni Nelson, yun hong pagbibitiw ni Executive Secretary Lucas Bersamin at saka itong si BBM Secretary Amena Pangandaman. Pero ang development sa araw na ito, teka lang, si Executive Official ba ito? Si Executive Secretary Lucas Bersamin ay hindi naman daw po nagbitiw sa kanyang tungkulin. Meron tayong balita ukol sa bagay na yan at nililiwanag po niya, sabi niya, teka, hindi ako nagbibitiw sa akin tungkulin bilang Executive Secretary. Ito po yung istorya ng binabanggit nating puntos na yan. Para na sa ganon ay makita natin ang konteksto. Sabi po na Executive Secretary Lucas Bersamin nito pong Miyerkules na hindi po siya kusang nag-resign. Hindi po. Sa isang panayam, ikinuwento po ni Bersamin ang, sabi niya, may tumawag sa akin isa pong malapit na kaibigan at sinabi sa kanya na kailangan na siyang bumaba sa pwesto. At ayon sa kanya, ang nagbigay ng mensahe ay hindi naman daw po taga Malacanang hindi naman daw po taga Malacanang ang nagsabi sa kanya. Pero pinagkakatiwalaan daw po ng palasyo para ihatid ang utos na iyon. At sinabi po ni Bersamin na hindi niya babanggitin kung sino ang taong iyon dahil nirerespeto niya ito. Ayun, nirerespeto niya ito at matalik niya itong kaibigan. Pero itong kaibigan ang inatasang mag-abot sa kanya ng mensaheng kailangan na niyang umalis bilang Executive Secretary. Ayun, akala pa naman kahapon natin willing na willing, para nang sa ganun magkaroon ng malinaw na investigasyon sapagkat nababanggit nga yung kanyang pangalan at saka itong kanyang apo na si Adrian Bersamin. Ipinaliwanag pa po ni E.S. Bersamin na kapag may dumating na mensaheng ganoon, hindi na siya nagdadalawang isip. Sinabi niya na ang posisyon niya ay nakadepende sa tiwala ng Pangulo at hindi na raw po niya dinetali ang kabuuan ng pag-uusap nila ng kanyang kaibigan. Pero sinabi niyang wala siyang problema sa pagsunod sa utos na ito. At dinagdag pa po ni E.S. na inaasahan na niyang ganito ang mangyayari. Sinabi niya na hindi siya nadismaya at hindi rin siya yung taong nananatili pa sa isang lugar kapag hindi na po siya welcome. Kaya nga 'di ba kahapon ang ibinalita natin, ang bago na pong Executive Secretary ngayon ay si dating Finance Secretary Ralph Recto. Pakinggan nga natin ang pahayag nito pong Executive Secretary E.S. Bersamin. Hindi ako nag-resign. The only letter that I sent regarding my position na wala na was that letter I signed yesterday late afternoon. Na sinabi ko, I bow to the prerogative of the President. Yung submit to the prerogative of the President to replace me kasi that is the nature of my tenure at the pleasure of the President. So wala, I will not also validate na may resignation ako kung wala. Somebody, a close friend of mine, at least as far as I know, called me up in the morning, mga siguro before 12 o'clock, to tell me na I am to leave as Executive Secretary, exit na ako. So sabi ko, walang problema yan. I will accept that because I'm only serving at the pleasure of the President. Hindi ko na tinanong. Dahil alam ko naman yan pag prerogative, you do not, the President does not need a reason. Correct. Yung impression na nag-resign ako, I never did resign. Ayun, ang tinig po ni E.S. Bersamin, Nelson. Hindi pala siya nag-resign, kundi sinabihan na siyang magbitiw. Pero hindi rin nadirekta ang Pangulo nagsabi sa kanya. Kundi yung mensahe na yun, Nelson,
ay pinadaan pa sa isang kaibigan malapit sa kanya. At importante dyan na nalaman ng taong bayan yan, ha? Ayun, Kasi tama ka, yan tama nga ka. po ang isa sa hinihingi natin, transparency. Oo. Ang ibig sabihin natin dito, kung ano talaga yung nangyayari, wag nang sana'y paikot-ikutin pa. Di ba? Ayun, oo. Sabihin nyo kung pagbibitiwin na po namin, aalisin na po namin si... wala pang resignation, sinabi mo nag-resign eh. Totoo. Hindi, tsaka ano yun alam mo, ang executive secretary, sa lahat ng posisyon ng gobyerno, sa lahat ng gabinete, iba yan. Ano yan kumbaga trust and confidence sa mga cabinet secretary, pero kumbaga higher level ng trust and confidence yan kasi Correct. ang executive secretary po, ang tawag dyan Little President Generation di ba? Kumbaga kung ikaw ay napili ng Pangulo, kung kaibigan kanya, extraordinary pagiging kaibigan yan, no? Yes.